Walang pressure. Ito ang ibinida ni Jericho Cruz sa huling panayam ng media tungkol sa bakbakang Gilas at Guam. Dadating si Justin Brownlee sa mga susunod na araw. Ito ang siniguro ni Coach Tim Cone para samahan ng Gilas sa World Cup qualifiers at ang Gilas Pilipinas handang balasahin umano ni Coach Tim Cone. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa isang panayam, inilabas ni Jericho Cruz ang isang katotohanan na dapat paghandaan ng Gilas Pilipinas sa oras na magharap na sila sa November 28 para sa World Cup qualifiers. Nauna nang sinabi ni Cruz na ibibigay nila ang lahat laban sa Gilas at ngayon malinaw na wala silang daladalang kaba sa paparating na laban. Kung bakit, narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Jericho Cruz sa report ni Jonas Terrado na Inquirer. Siyempre, pagdating sa basketball, nandiyan kami para makipagkompetensya. Pero sa dulo kasi, magkakapatid pa rin kami. At kung ano man ang mangyari sa loob ng court, dun lang yun. Lalaro kami ng todo. Pero wala kaming pressure laban sa Gilas Pilipinas. I-enjoy lang namin ang sandaling yun. Walang pressure sa kanila laban sa Gilas Pilipinas mga playoffs. Ibig sabihin, walang problema sa kanila yon. Hindi sila magmamadali, hindi sila malilito at wala silang iniisip kung hindi maglaro lang ng maayos sa nasabing bakbakan. Sa madaling salita mga playoffs, manalo or matalo sila dito, proud pa rin sila doon. Habang ang Gilas Pilipinas, andun lahat ang pressure, di ba? Mabigat kung matatalo sila dito eh. Hindi naman imposible na matalo sila ng Guam dahil pinaghihirapan din nila yung practice. Naghihirap din ang Guam sa practice. Pero iba kasi magiging dating kung talo ang Gilas Pilipinas dito. Maraming matay nakabantay sa kanilang galaw bilang isang team. Andyan ang mapanuring mata ng ating mga kababayan na patuloy na sinusubaybayan ang lahat ng galaw ng pambansang koponan, di ba? Bukod dyan, dagdag pressure din sa Gilas Pilipinas ang nasa grupo nilang Australia at New Zealand. Group of death na nga yung tawag sa grupo eh dahil sa sobrang titigas ng mga kalaban. Pero alam naman natin na sineseryoso ng lahat mula sa coaching staff hanggang sa players ng Gilas Pilipinas ang bawat laban. Kaya ano man ang mangyari, win or lose, naniniwala ako na ibinibigay or ibibigay nila ang lahat para sa bakbakan mga ka-playoffs. Dapat din nating tandaan na kahit ang magagaling na bansa katulad ng US na nangunguna sa larangan sa buong mundo, natatalo din sila dito mga ka-playoffs. Lahat nag-i-improve, lahat may katapat at higit sa lahat, kahit anong galing ng isang team, may off night po yan. So walang kasiguruhan talaga anumang team ang kalaban sa bawat bakbakan. Habang walang pressure sa grupo ni Jericho Cruz ang bakbakan, ibinulgar naman ni Coach Tim Cone ang posibleng pagdating ni Justin Brownlee sa mga susunod na araw. Matatandaang napabalitang may sakit si Brownlee dahilan para hindi makatugon sa tawag ng Meralco Bolts. Subalit sa kasalukuyan, tila maayos na ang lahat. Narito ang report. Tutukan natin si Ruben Terrado sa kanyang report sa Spain. Sinabi ni Head Coach Tim Cone noong Huwebes na posibleng mas maaga nang dumating si Brownlee lalo na't magsisimula na ang Gilas sa kanilang paghahanda para sa Window 1 ng qualifiers. Inaasahan naming darating si Justin sa loob ng susunod na ilang araw, sabi ni Coach Tim Cone. Okay na, di ba? Paparating si Brownlee sa mga susunod na araw. Kumpirmado na ito mga playoffs. Ibig sabihin lang nito, wala nang problema or iniindang sakit si Justin sa kasalukuyan katulad ng napabalita dati nitong mga nakaraang araw. Meron siyang iniindang pneumonia. Good news to sa lahat ng sumusubaybay sa galaw ng Gilas Pilipinas. Dati kasi sinabi ni Coach Tim na ipapasok nila si Kwame kung hindi kakayanin ng kanyang resident import na makarating sa tamang oras. Pero ngayon, mas malinaw na ang lahat na si Brownlee pa rin ang magtitimon sa pambansang koponan kalaban ng Guam sa unang window ng World Cup qualifiers na gaganapin sa Guam sa November 28 at dito sa Ateneo de Manila University Gymnasium sa December 1. So dahil dito, tingin natin maganda yung lineup niya kahit wala si Kai Soto. Andito na rin kasi si QMB eh. Tapos andyan yung mga veteranong bigs na sina Japet Aguilar, si Junmar Fajardo kasama si AJ Edu. Game plan na lang ang kulang at kung paano nila i-execute ang lahat pagdating nila sa aktual na bakbakan. Kung paparating si Justin Brownlee sa mga susunod na araw, tila nagpahayag naman si Coach Tim Cone na handa niyang balasahin ang Gilas Pilipinas. Ayon sa kanya, titingnan nila kung may gagawin silang pagbabago sa katapusan ng taon matapos ipasok si QMB sa hanay. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Paige Xavier ng ABS-CBN News. Titingnan namin pagdating ng year-end at muling susuriin ang team pagpasok ng susunod na taon. Aalamin namin kung may kailangan pa bang baguhin bukod kay Quintin Meliora Brown. Dahil ang team na to kasi, team ng continuity to. Kaya pareho rin ang approach namin sa Gilas. Sa pagtatapos ng taon, rerepasuhin namin. Kailangan ba namin magpalit? Pero hindi kami magpapalit ng 8 or 9 na players. Mahirap yon dahil kailangan namin magsimula ulit mula sa simula. Meron kasi kaming napakagandang young core. Actually mga playoffs, ang pahayag na to ni Coach Tim Cone, ginawa niya yan last October pa, di ba?
Pero dito natin makikita kung gaano siya kaseryoso na baguhin ang anumang dapat baguhin. Ipasok ang dapat ipasok sa team kung kinakailangan. Dahil dito nakikita natin na open siya sa mga anumang pagbabago. Ayaw lang niya magtanggal ng maraming players katulad ng sinabi niya, 8 or 9 na players, di ba? Mahirap daw talaga yun kasi nga nakapasok na sa sistema ang lahat ng players sa kanyang programang 4 na taon. So siguro kung meron man na ipapasok si Coach Tim matapos niyang maipasok si QMB, posibleng ilang players lang yan. Of course, wala siyang binigay na pangalan kung sino-sino gusto niyang ipasok at alisin, pero naniniwala naman tayo na aware din siya sa mga suggestion ng ilang basketball aficionados. Ang dami kasing panawagan mula sa ating mga kababayan na ipasok si ganon or si ganito, di ba? Kayang-kaya daw ni ganon na makipagsabayan sa mga bigs ng ibang bansa. Yan yung maririnig mo talaga sa ating mga kababayan. So siguro antabayanan natin ang anumang pagbabagong gagawin ni Coach Tim kung babalasahin niya ang grupo ng Gilas Pilipinas. Yung ibang bansa kasi malimit nilang binabalasa ang kanilang koponan. At base sa pahayag ni Coach Tim, welcome sa kanya yung mga ganong strategy. So guys, maraming salamat.